Plano maglatag ng mga hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas para mas mapalawak pa ang pagkakataon ng mga gustong magnegosyo sa Pilipinas. Ilan lang ito sa mga paraan para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Nagbabalik si Clay Salpardilla. Dalawang bagong coffee shop ang bubuksan ng kumpanya ni Kyrie sa Quezon City. Magdaragdag din sila ng mas maraming blend at flavor ng kape dahil sa lakas ng demand. Ilang servings yung nasa-sell mo everyday? On the average, mga siguro per day, hindi bababa ng 50. Madami na din, oo. Tapos kapag malakas, Siguro nasa 70s, 80s. Since yung coffee namin is affordable and in terms of sales, okay din since madami talagang tao na tumatangkilik sa kape. Mas lalawak pa ang oportunidad sa mga nais magnegosyo sa bansa. Ito ang inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na 2 taon. Sa pakikipagpulong ng Presidente sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inilatag ng BSP ang mga hakbang na maghihikayat sa pagpapalago ng negosyo, kabilang ang pagbawas ng Monetary Board sa interest rate policy ng bansa. Mula 4.75% noong October 2025, ginawa na itong 4.5%. Ang ibig sabihin niyan, mas maliit ang ipapatong na interes sa mga pautang. Ang resulta, mas abot kaya ang paglo-loan sa bangko para makapagsimula o magpalaki ng negosyo. Binabaan din ng 0.25% ang interes sa lending rate at overnight deposit. Taya ng BSP, magiging banayad ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang 6 na buwan ng 2026 bago tuluyang umarangkada sa 2027. Ganito rin ang nakikita ng World Bank. Inaasahan kasi ang paglobo ng private consumption kung mananatiling mabagal ang inflation, matatag ang employment at mababa ang singil sa mga pautang. Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang paghina ng piso kontra dolyar. Hindi anya hahayaan ni Pangulong Marcos na lumagapak sa 60 pesos ang palitan sa piso. Mas nakatuon po ang BSP sa pagpigil sa labis na paggalaw ng halaga ng piso kaysa sa pagtatakda ng tiyak na antas ng palitan. Sa tingin po ng Pangulo, hindi po magiging maganda na tumaas pa ang palitan na hindi pa pabor sa peso. Pag tumaas po kasi na 60 pesos, bumaba yung value ng peso, definitely mag-i-increase yung debt natin because yung palitan po tataas po yun. Ipinaliwanag naman ng palasyo na dulot ito ng kakulangan sa balanse ng kalakalan at pananalapi. Pero hindi lamang ang Pilipinas ang nakararanas nito, gayon din ang iba pang bansa sa Asia. Clay Salpardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.